Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Bigla-bigla na mga nagbago isip nitong mga congressman na ito. Sige. Isang matinding pahayag ang ibinunyag ng isang geopolitical analyst. Nasa likod umano ng mga kilos para ma-impeach si Vice President Sara Duterte ang Estados Unidos. At ang layunin, hadlangan daw ang kanyang kandidatura para sa 2028 presidential elections. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Isang hakbang ng mga tradisyonal na politiko para sa kanilang pansariling interes ang impeachment move laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pananaw ni Professor Herman Chu Laurel. Ito po si Professor Herman Chu Laurel. Matalino po ito. Na-interview na po namin ito at kung nakausap nyo, talagang pagdating sa geopolitical ay ito ay matalino talaga. Para po itong si SAS. Pagka talagang pinag-usapan ay political ng mga iba't ibang bansa, maaasahan nyo po ito. Medyo boring lang. Na-interview namin to kasi medyo may edad na kasi dire-diretso lang. Pambira ka, Cocholi, pati yung tinitira mo. Dire-diretso yung boses niya. No? Pero pag pinakinggan mo, sapul na sapul. Mismo talaga ang lalim ng hugot at alam mo, nagsasabi ng totoo. Ngayon, sinasabi nitong mama na ito na itong impeachment, ang talagang nasa likod nito, ang talagang nagtutulak nito, and possibly, ang nagpopondo ay ang Amerika. Kaya nga pala, ganito po sila, no? Napansin nyo ba? Ito si BBM, wala nang ibang ibinintang kay PRRD ay kung hindi tungkol sa China. Yan po ang spin nila eh. Yan po ang kanilang pinapalabas sa publiko. Pro-China, pro-China, pro-China. Pero ang totoo, si Marcos, tuta ng Amerikano. Huwag niyong kakalimutan yan. Si Marcos, tuta ng Amerikano kahit dati. Tingnan nyo, yung estate tax niya, may problema siya, nawala na. Ang daming kaso niyan sa Amerika. Ngayon wala na. Diba? Tuta to si Marcos eh. Napansin nyo, yan yung ina-explain natin kanina, wala na yung impeachment eh. Nagpapasakali na nga ang mga congressman, nagpapasakali na yung mga kasama nilang kakampi nila na malabo na yan, hindi na mangyayari yan kasi kulang na sa oras. Biglang-bigla, nagbago sa tono. Diba? American tumutulak niyan. At ito posible ha, kasi sabihin nyo, Coach Oli, malabo naman yan. Okay, sige, itulak ng Amerika si BBM. Itulak ng Amerika si Tamba. Suportahan nila at sila ang talagang ulo, ang leader ng impeachment na yan. Susunod ba yung mga congressman? Susunod ba yung mga senador? Teka muna, baka nakakalimot kayo. Pag ang isang grupo ay nagtulak, magbibigay ng pera yan. Hello, hindi yan tutulak ng walang natatanggap. At alam naman natin ang mga politiko natin ngayon. Kayo ba ay maniniwala? Tanong ko lang sa inyo, Derechahan, kayo ba ay naniniwala na yung mga pumirma walang natanggap? Ultimo yung congressman na kasama nila, si Kong Alvarez, sinasabi, imposibleng wala silang natatanggap. Imposibleng hindi ito galaw ng presidente. Diba? Congressman yan.
May umamin pa nga, meron silang natatanggap, maybe indirectly, sa pangalang ayuda o papangalanan nilang proyekto o papangalanan nila ng regalo. Pero ganyan yan. At money talks, mga kababayan natin. Pag ang Amerika, ay nako. Di ba? Bakit tayo nagkakaproblema? Sasabihin ni Marcos, may problema tayo sa China, kaya bukang bibig niya ng China eh. Dahil ang Amerika allergic sa China. Bakit? Kahit kanino kayo magtanong, mag-aral kayo sa YouTube, ang China naunahan na Amerika. Ang China lang tahimik. Hindi sila nagsasabi. Pero tatandaan natin, even an empire, even a great leadership, ako naniniwala ako, pag nawala ka sa Diyos at pag binagsak mo ang moralidad mo, katulad ng nangyayari sa Amerika, babagsak ka. Kaya ngayon nangunguna na ang China sa kanila. Isasabihin mo, baka sasabihin ng mga iba pro-China, hindi. Hindi po pro-China pag nagsasabi ng katotohanan. At hindi ibig sabihin, hindi ka pro-China kung in denial ka sa katotohanan. Kasi ang problema na itong mga ito, inuuto sila ni Marcos. Yun ang totoo niyan. Inuuto sila, in denial sila ng katotohanan. Para sa kanila, ay, Amerika pa rin. Amerika pa rin. Hindi na po nangyayari. Sino ang nang-api sa Pilipinas? China ba, Amerika? Sinong sumakop sa Pilipinas? China ba, Amerika? At sasabihin ko sa inyo, dati pa man, even before this impeachment, pagkapanalo pa lang ni Marcos, doon sa mga followers ko, matagal lang nakasubscribe sa channel ko. Even before the election, sinasabi ko na yan, delikado tayo kay Marcos dahil si Marcos pwedeng hawakan sa liig. At eto na nga, and after the election, pumasok ang EDCA, sabi ko, patay tayo, hawak na tayo sa liig ng Amerika. Tapos tayo dyan. Bakit? Bakit kailangan hawakan ng Amerika ang Marcos? Dahil hindi nila papayagang makabalik sa puder ang Duterte. Always remember this, Duterte lang ang nakapagsabi sa kanila, hindi nyo kami tuta. Duterte lang ang nanindigan para sa ating bayan at hindi nagpatuta sa Amerika. Kaya galit sila. Hindi nila kayang bayaran si PRRD, hindi nila kayang kasuhan kasi malinis. Wala silang paraan para kontrolin ng Duterte. Ang gagawin nila, hawakan yung kaya nilang kontrolin at huwag paupuin ulit ang Duterte. Swak na swak sa banga dahil pag na-impeach si BP Sara, papayag ba kayo? Kapag na-impeach si BP Sara, kahit anong posisyon, hindi na po pwedeng tumakbo si BP Sara. Maliwanag po yan. Lahat ng gulong ito dahil sa pumumuno ni Marcos at ni Speaker. Finance and led by the Americans. Isang kilalang geopolitical analyst patungkol sa pagsisikap ng ilang kongresista na patalsikin ang ikalawang pangulo sa pwesto. Thus, the impeachment of Vice President Sara is a quote-unquote marriage of convenience between the Trapos who want to remain in power forever like Romualdez and Uncle Sam who wants us to be its forever vassal by the... Ayan. Ang ibig niya sabihin, ano yan eh, parang marriage yan, parang relasyon. Na isa, nakatulad ni Speaker na swapang sa hindi na bababa at may pangarap maging presidente. At si Marcos na wants to be in control always, ang kanilang pamilya. Ugali na ng Marcos yan, hindi yan bumababa. Unless kaladkarin mo, tsaka mo bitbitin sa Hawaii. Pero hindi yan bababa ng kusa. Buhaya yung mga yan eh. Buhaya sa kapangyarihan yung mga yan. Eto naman si Uncle Sam, gusto niyan, kontrolado tayo. Bakit? Panlaban sa China. destroying leaders not willing to serve its interests. Sa isang forum na inorganisa ng Asian Century Philippines Strategic Studies, binigyan din ni Professor Laurel na mga atake laban sa mga Duterte ay nagsimula matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Yun, no? Kita mo yung timing. Yung ang pag-atake, pag-atake,
ng Pilipinas, yung pagbisita niya diyan. Iba talaga, iba. We are lucky now na medyo mag-iiba ng tono. Posibleng ang bunutin ng EDCA dito sa Pilipinas dahil sa pangunguna ni Trump at sinabi niya hindi niya bibigyan ng priority ang mga gera-gera, hindi katulad ni Biden na puro gera. Ito naman si Marcos, wala ding backbone, nagpapahawak sa liig. Estados Unidos. As a result of that visit, we suddenly saw a series of attacks against VP Sara over her perceived tie to China and against her father, President Duterte, on the issue of EJK's Pogo, with the threat of hauling him before the international. Yan ang sinasabi niya. Isipin mo yung timing. Pagkadalaw ni Marcos sa Amerika, iba na tono. Atake na kay BP Sara, binagbibintangan na ng EJK, ng Pogo si Duterte, etc. Sino bang mukhang sugarol? Sino bang mukhang bisyo? Di ba? Marcos, mandiri ka nga sa sarili mo. Mabantay, sasabihan mo ng pogo-pogo. Mukha bang sugarol si PRRD? Mukha bang korap si PRRD? Kahit tanungin mo sa taong bayan, sino ang mas mukhang korap sa inyong dalawa? Ikaw. Sino pang mas mukhang sugarol sa inyo? Ikaw. Sino mas mahilig sa bisyo? Sasabihin ng tao, ikaw. Unless yung mga utu-utu sa'yo, pero yung tunay na tao, yung tunay na pagtingin, pambihira ka naman, mahiya-hiya ka sa mga pinagsasabi mo, Marcos. Tama yung sinasabi ni Professor Laurel na biglaan po ito. And at the same time, ngayon, ayan yung sinasabi ko. Yung biglaan yung impeachment. Binakbakan na naman ng Amerika yan. Huwag nyo na. Delikado kayo sa PDP. Yan ang sabi. Yan ang na intel na nadidinig natin. Malakas po ang PDP. Takot sila dyan. Ano nga yung koneksyon kung PDP? Kasi pag natapos ang eleksyon at saka gagawin at saka didinggin yung impeachment at nakaupo yung PDP na sa tingin nila, even Americans, they know it, malakas ang PDP. Pag nakaupo ang PDP, hindi na mai-impeach si BP Sara. Naiintindihan nyo? Lamang na po. Kaya kukuhanin na nila yan. Sa tingin nila, kaya nila ngayon. Yun ang tingin nila. The report that is the ICC. Ayon kay Laurel, malinaw na mayroong panlabas na impluensya na naglalayong sirain ang politikal na karera ni Vice President Sara upang hindi ito makatakbo at magtagumpay sa 2028 presidential elections. To us, here lies the real motive for Vice President Sara's impeachment. The Americans are the ones working behind the scene to wreak havoc on her political career, lest she restore our independent foreign. Dito mo makikita na yung sinasabi nito na talagang ayaw nila maging presidente si BP Sara. Diyan natin makikita na totoong leader si BP Sara. Bakit? Hindi nila kayang kontrolin. Katulad ni Marcos. Hindi nila kayang hawakan sa liig. Katulad ni Marcos. Hindi nila kayang ibuli. Katulad ni Marcos. Iba talaga ang Duterte. No? Kaya, kayo ba? Papayag pa rin ba kayo na until now, pinaalis na yung base militar ng US dito sa Pilipinas, pinalitan naman ang pangalan na EDCA, sabi ni Marcos hindi niya papapasukin, pero pinapasok niya, di ba? Walang isang salita yung presidente niyong yan. Wala talagang sinabing tama yan. Papayag kayo nang dahil sa Amerika, ginugulo tayo dito. Wala nang tinatrabaho tong mga mambabatas natin kung hindi Duterte. Impeachment. Nagugulo tayo habang tayo naghihirap, habang tayo nagugutom. Tapos, ang nakikinabang Amerika. Siyempre, si Marcos nakikinabang. Alangan namang libre yan. Hello? Imposibleng walang kapalit. Ganyan din si Tamba. Maisipin nyo, ang nakikinabang iilang tao. Buong bansa nagsasuffer. Naiintindihan nyo ba yung impact ng pangingialam ng Amerika sa atin? Maawa tayo sa Pilipinas. Policy should she become our next president in 2028. Sa kanyang pagtatapos, iginiit ni Laurel na kung may dapat man umanong ma-impeach, hindi ito si VP Sara, kundi si Pangulong Bongbong. I agree with you. I agree. Dapat si Marcos. Ang laking problema. Ito na lang. Yung problema sa BICAM. Wala siyang nasabi.
Lantarang pagnanakaw yun. Yun ay lantarang korupsyon. Pero itong mama na to, tahimik. Akala mo ang linis. Si Sara pa ang pinai-impeach. Wala namang bayag. Ay, sorry. Sorry. Wala namang para manindigan. Kunwari, hindi siya nagpapa-impeach. Kunwari, ayaw pa niya, pero yung anak niya ang unang pumirma. Ganyan po ka-fake ang tao na to. Gigil na ako dito. Peke ito. Pama na ito. Nagugutom tayo samantalang siya namamayagpag. Ba't nyo pinabalik-balik pa yan? Hindi. Walang sisiyan. Ha? Pero ito demonyo talaga. I mean, pag binigyan ka ng pagkakataon, isipin mo, binigyan na siya ng pagkakataong buhayin yung pangalan ng Marcos. Ano pang ginagawa niya? Dahil sa kasakiman ng pera. Ala talaga. Marcos Jr. dahil sa mga isyong hinaharap ng bansa na tila hindi nito binibigyang pansin, partikular na mga kontrobersiya sa 2025 national budget na apektado ang lahat ng sektor ng lipunan. If there is anyone that should be facing impeachment, it is President Bongbong Marcos and his key henchmen for ruining the nation's unity, peace, stability, and economic health due to their massive plunder of the 2025 national budget that has enraged all sectors of Philippine society. Para sa Diyos at sa... Ay, grabe. Next topic po tayo. Wala na tayong magagawa dyan kay Marcos. Talagang bangag na eh. Eto, pag-usapan na lang natin. Si Tamba, natakot na, nagtatago. Nagtago na. Natakot sa korte. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang napipintong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas. Ako, pabor ako na hinarang ni BP Sara at hinihingi sa korte na magkaroon ng temporary restraining order dyan sa impeachment na wag ituloy. It's really about time na opensiba na tayo mga kababayan. Hindi na tayo pwedeng tayo lagi pinapatawag, nagre-react lang tayo. Hindi. Tayo na magdemanda. Maganda nga, dinimanda ni Kong Alvarez to si Tamba, kaya nga nagtatago na. Ngayon, opensiba, hindi. Sasabihin nila takot si BP Sara sa impeachment, hindi. Ako tama yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung pwedeng, ipapakita namin sa inyo, hindi kami takot. Sige, mag-ano pa kayo. Hindi kami natatakot, ipatawag nyo kami sa Quadcom nyo, pupunta kami dyan. Mga tanga, hindi ganon. Gusto nyo kaming ipatawag, paghirapan ninyo, kunin nyo ang batas sa tamang paraan. Hindi yung basta kayo dyan para kayo nagtawag dyan ng aso. Punta kayo sa Quadcom. Sara, halika dito. Bigyan namin ng hearing mo. Hindi na po pwedeng ganon. Hindi na kami papayag ng inaapi. Hindi na kami papayag ng inaabuso. Lalaban na kami. Hindi kayo pakapunta. Catch. Mga tanga. Anong tingin nyo sa amin? Nakaasa sa ayuda? Kasi yung mga pinapaasa nito, itong mga itong mga politiko nito, yung mga tao sa ayuda. Kaya nauuto nila. Ganyan ang gustong gawin sa Pilipino, puro tanga. Excuse me, hindi po kami. Pag merong ayuda dyan, kunin nyo lang. Pera nyo yan eh. Pero wag nyong boto. Kasi gagawin kayong tanga. May nabatalaan ako, isingit ko lang to. Ang kakapal ng mukha ninyo. Nagbibigay daw kayo ng ayuda dyan sa banda sa Alfonso. Mga animal kayo. Tapos, nagbibigay kayo ng ayuda dyan. Pag-aantayin yung pagkatagal-tagal. Bakit inaantay nyo yung politiko para magbigay? Matatanda, pinag-aantay ninyo. Bibigyan nyo ng 3,000, 2,000 pesos. Ang kakapal ng mukha ninyo. Pera ng taong bayan yan. Huwag nyo nang antayin yung politiko. Pag andyan na yung pera, ibigay nyo. Ba't pera ba ng mga politikong animal yan? Kaya kayo mga nakakatanggap kayo, pag ang nag-abot sa inyo ng pera politiko, kunin nyo lang, ibulsa nyo, pero sabihin nyo sa kanila, gago. Pera nyo yan. Huwag nyo iboboto. Bakit? Kurakot yan. Bakit kailangan nyo silang antayin pagtatanggap ng ayuda? Pwede namang iba magbigay eh. Akala mo pera nila mga animal. Hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema.
Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinundena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado. Puro sila desperate attempt. Tanga. Hindi nyo kami kayang gawing tanga katulad nyo. Na basta na lang kami susunod. Hindi. Inuuto nyo kami. Ipaglalaban namin yung karapatan namin. Na ang bise, natakasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't Kita mo, yan ang spin nila. Natatakot na si VP Sara, natatakot na kami. Kaya ayaw namin umatin ng Quadcom. Hindi kami ututo. We know our rights. Okay? Halimbawa, ikaw, ipadampot ko sa pulis. Anong sasabihin mo? Tanga ka? Anong sasabihin mo? Sige, sama ako. Hindi mo tatanungin bakit? May karapatan ako. Hindi nyo ako pwedeng tamputin. Lahat ng legal means gagawin mo para hindi ka damputin. Tama o tama-tama? Ano yung sasama ka? Sige, sama ako dyan. Wala akong kasalanan eh. Ganon? Ganon gagawin mo? Huwag mo nga kaming maututo. masisilip ang kanyang bank records. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang Ilan ba petisyon boto ni mo, VP Sara Suarez? na harangin ang impeachment trial. Giit niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya. Ang linis mo, no? Kala mo tong Suarez na to, walang kaso. Ha? Hindi pwedeng gano'n na, kung inosente ka, harapin mo. Hindi pwedeng gano'n. Meron kaming karapatan. Karapatan namin ipagtanggol ang sarili namin. Kayo nga, takot magpa-drug test eh. Bakit? Adik ka? Ano sabi ninyo? Pag nanumpa si BP Sara, magpapa-drug test kayo. Nagpa-drug test ba kayo? Di ba may karapatan eh. Huwag mong maano-ano kami. Ay, puro ganyan yan eh. Kala mo ang lilinis na itong mga Ang to? mga paratang laban sa kanya, imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Sabihin nyo yan pag nakaupo na si BP Sara, ha? At pag kayo naman ang nakasuhan, ibabalik namin sa inyong lahat yung mga sinasabi ninyo. Harapin nyo na lang ang kaso. Tandaan nyo to, mark my word. Pag upo ni BP Sara, kayo ang may kaso. Then, saka ako sasabihin sa inyo, harapin nyo na lang kung inosente kayo. Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang question, it was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Teka muna. Balikan natin yung babaeng yun. Babae ba yun? O sige, balikan natin. Ang punto niya, walang masama dun sa verification. Di ba? Opinion niya yun eh. Siyempre kayo nagsampa eh. Alangan namang sabihin nyo, hindi, mali yung verification. Mali yung nangyari. Ba't kayo nagsampa? Alam nyong mali. Sasabihin nyo yan, opinion nyo yan eh. Pero ang tanong, ba't kayo natatakot? Kaya nga tayo, kasi ito nagiging problema sa atin. Halimbawa, kayo patawag ng patawag sa Duterte. Patawag kayo ng patawag sa impeachment. Kasi dyan, teritoryo ninyo. Kung ano yung opinion ninyo, yun ang sa tingin ninyong tama. Yun ang gusto nyo, pag nagtanong kayo, yung gusto nyo marinig na sagot, yun ang dapat sagot. Pero pag hindi nyo nakuha yung sagot ninyo, ipapakontempt nyo. Ano po ang ibig kong sabihin? Kaya nga pumupunta tayo sa korte. Para merong third party. Bakit ba kayo takot sa korte? Hindi naman political yung korte. Walang partido po yan. Independent po sila, separate branch po sila. Yan nga ang pinakamaganda. May problema kayo sa aming mga banateros, vloggers, huwag niyong ipatawag. Idemanda ninyo. Kasi ang korte, naniniwala kami, patas. Bakit takot kayo na dinggin ang isang bagay sa patas na paraan? Gusto nyo lagi,
kung saan abot ng kamay ni Tamba. Kasi nga naman, korte hindi nyo abot eh. Pag politika yan, abot nyo. Bakit? May political agenda yan eh. Gusto niyang manatili sa power. Kailangan niya ng pork barrel. Kailangan niya ng proyekto. So pagka ganun ang labanan, abot ni Tamba. Anong sabi ni BP Sara? Ang pera ng taong bayan nasa 2 tao lang, na kay Tamba at na kay Saldico. Nasa kanila ang pera, paano ang proyekto ng ibang mga congressman? Depende kay Tamba. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, abot. Abot ng kapangyarihan ni Marcos at ni Tamba. Isa lang ang hindi nila abot. Ano? Korte. Kaya ayaw nyong dalahin sa korte dahil hindi nyo kontrolado. Yan ang totoo niyan. Huwag na tayong maglokohan. Verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang 4th impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of refer. Sabi mo strong. Sabi mo strong. Bakit takot kayo dalahin sa korte? Bakit takot kayo? Desisyonan ng korte kung sa tingin ninyo yung inyong complaint ay strong. Ang ibig sabihin lang niya, kaya takot kayo doon sa nasa gitna ang magdidesisyon, which is korte. Ibig sabihin, alam nyo mahina yung kaso nyo. Walang problema kahit nga sabihin nyo, hindi. Kahit 3 korte pa magsiliksik niyan. Alam ko, papayagan nila. Bakit? Matibay ang amin. Dapat ganun. With confidence. Kaya kayo natatakot, alam nyo mahina. Into the Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema. Ito na. Ito na yon. Ito, iba naman style nito. Pansinin nyo ha. Ito ang magiging kanilang spin. Ito magiging kanilang mind conditioning. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi makikialam ang korte. Hindi, pansinin nyo, hindi nila sinasabing hindi magiging bias ang korte. Tama ang magiging desisyon ng korte. Hindi nila sinasabi yun. Hindi naiimpluwensyahan ang korte. At kaya magdi-decide yan ng tama. Anong hindi? Hindi ganun eh. Ano sinasabi niya? Hindi makikialam ang korte. Ibig sabihin, alam nitong mama na ito, mahina ang kaso nila, pero mina-mind conditioning na ang korte na hindi dapat silang makialam. Kasi pag nakialam sila, nakondisyon na nila yung taong bayan na mali yung ginawa ng korte. Which is, yun ang akala niya. Kasi sa totoo lang, mas maraming Pilipino na nakapanig sa Duterte ayaw nilang impeachment. Proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Matulog ka na lang, tulog ka lang ng tulog nung panahon mo. Ngayon nagbibida-bida ka, Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Oo, totoo naman. The impeachment court shall decide on the impeachment cases. Tama si Drilon. Ang impeachment court ang magdi-decide. Ano bang impeachment court? Yung Senado. Tama naman si Drilon dyan. I agree with you. Senado dapat ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang ang kina-question ni BP Sara ay yung legality ng impeachment. Hindi yung mag-decide yung korte kung dapat ma-impeach si BP Sara o hindi. Naiintindihan nyo ang difference? Senado ang mag-decide kung dapat i-impeach si BP Sara o hindi. Kaya lang, bago nga dumating doon, hinaharang na ni BP Sara na yung legality. O halimbawa, sasabihin nyo, i-impeach natin si Speaker. Hindi ako abogado, but as far as I know, hindi po na-i-impeach ang Speaker, ang Congressman. Oh, pwede ba yun? I don't think so. Bakit? Hindi legal eh. Hindi naman nai-impeach ang ano eh. Di ba?
Naiintindihan nyo na? Ang pinag-uusapan ba nito, legal ba yung ginawang impeachment? Drilon, hindi mo naiintindihan at tumaba ka na ng ganyan, tumagal ka na sa Senado, hindi mo pa alam yung difference? Leave it to the judgment of the Senate asking or acting as an impeachment court to decide on this. Hindi po mag-a-act ang court to decide. Ang didesisyonan ko legal o hindi. Huwag pa ulit-ulit, ha? Questions of jurisdiction. So it's best. Inaantok na siya, inaantok na, matutulog na yan. Nagbabalita mo. Eto lang sa akin. Ibalik natin dito sa mga pagmumukha nito. Hindi nyo na makita ulit si Martin, di ba? Asa na siya? May kaso po kasi si Martin. Yung speaker nyo may kaso. Kinasuhan ni Alvarez. Nagtatago. Bakit kayo nagsasalita? Ang punot dulo nito, ang pasimuno nito si Marcos at si Tamba. Yung ginodiyos nyo. Siya ang pagsalitain nyo. Ako, Speaker, Martin, kung matapang ka, huwag ka magtago sa mga brief na itong mga congressman mo. Ha? Ikaw mismo, harapin mo rin yung korte. May kaso ka rin di ba? Harapin mo yung taong bayan. Kini-question. Bakit nyo finil-upan yung budget? Bakit may blank items? At yung finil-upan na budget ay mapupunta yan sa ayuda. Harapin mo yung taong bayan. Nagtatago ka Huwag ka magtago sa mga the likes of Suarez. Huwag ka magtago sa brief ng mga yan. Ha? Sinasabi natin dito kay ang lilinis nila Sila nga ang daming problema. Isipin ninyo, pinalusot nyo blanco, tapos bulag kayo, pipi kayo, wala kayong nadidinig. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Ang impeachment nyo kay BP Sara, ang issue 150 million lang yung confidential funds. Kung hindi ba naman kayo nuknukan ng mga ipokrito? Diba? Huwag ka magtago dyan, Tamba. Lumabas ka dyan. Huwag kayong takot. Huwag kayong takot doon sa patas na magdidesisyon. Gusto nyo kasi kayo lagi nagdidesisyon kung ang isang tao ay inosente o hindi. Huwag ganon. Diba? Patas naman Bakit? Hawak ba ni PRRD ang korte? Hindi naman hindi rin hawak ni Tamba. Yan nga maganda, patas Nasa gitna. Malayo sa kamay ni Tamba at malayo sa kamay ni PRRD. Fair. Next topic po tayo. Ito matindi. Pagdadasal. Malapit na. Ipagbabawal na din. Pati sa Pilipinas. Delikado po yan. Ginagawa pa lang krimen ang pagdarasal sa ilang bansa sa Europa. Isang matapang na pahayag ang binitawan ng kasalukuyang Vice Presidente ng Amerika tungkol... Teka muna liliwanagin ko. Hindi, totoo ba yan, Coach Oli? Baka fake news yan. Si Vice President yan. Hindi po, Vice President ng Amerika, huwag kayong tanga, Ito kasing mga alalay ni Tamba, medyo rin Vice President, hindi po fake news yan. Vice President ng Amerika nagsabi niyan. Pinagbabawal na ang dasal sa Europa. Kahit sa loob ng bahay, alam mo, mga kababayan ko, I really believe the end times is here. Yes po. Ako, naniniwala. End times is not near. End times is here. Nandito na. And malapit na po. Sa aking tingin, sa nangyayari ngayon, isipin mo, bahay dasalan sinusugod na. Pagdarasal, ipinagbabawal na. Unti-unti na yan. Malapit na po. Malapit na pong bumalik sa pangalawang pagkakataon ng ating Panginoong Hesus. Dito, alamin natin ang detalye mula kay MJ Mondehar. Sa harap ng mga lider ng European Union, matapang na sinita ni US Vice President J.D. Vance ang issue ng religious freedom sa UK. Nakarating sa ikalawang Pangulo ng Estados Unidos ang hinaing ng mga Kristiyano sa Europa na tila nagiging biktima ng diskriminasyon sa kanyang talumpati sa Munich Security Conference sa Germany. Galit na talaga sila sa Kristiyano, bawal na nagdadasal. Dati umangat ang Europe because they were godly.
Ganyan din nangyari sa Amerika. Itinaas ng Diyos ang Amerika because they have fear of God. They were godly. Pero ngayon, talagang pasama na ng pasama. You see drugs everywhere. You see same-sex marriage. Bawal na magdasal at sinusugod na po ang mga sambahan. Mariing kinunda ni Vance ang sitwasyong kahit ang tahimik na pagdarasal sa pampublikong lugar ay tinuturing ng krimen. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Isipin mo yun, nagdarasal outside sa abortion clinic, kinasuhan ng krimen. Ganyan po sila katindi. Yaan na po ang kalagayan ng ating bansa. At sabihin ko po sa inyo, medyo delikado po yan. Alam nyo kung bakit. Mahilig tayo sa gaya eh. Remember this. Naalala ko yung sinasabi ni Pastor before pa. Even before the election, bago pa nangyari kay Pastor ito, na sinasabi niya na talagang ginigipit ng Amerika ang mga religious leaders. Sabi ko, ganun. Parang at una, hindi ako naniniwala. Ngayon napatunayan natin na even si Trump sinabi niya. Kaya nga babaguhin nila eh. Kaya nga napakaganda ng dating ni Trump. Hinabol nila yung mga pinersecute nila yung mga religious leaders. That's how bad America was. And I'm sure mababago to kay Biden kasi iba eh. Nakikita ko si Biden yung tayo niya na parang ibabalik niya sa Diyos yung Amerika. Kaya ngayon lumalaban din siya na ito ay pinagbabawal daw yung magdasal sa Europe, kinokontra nyo rin. Alam nyo, hindi po malayo mangyari sa Pilipinas yan. Remember this, si Marcos nakigaya dito kay Biden. Diba? Anong ginawa ni Marcos? Pinersecute. Yung ginawa ni Biden dyan sa Amerika, ginagawa ni Marcos. Si Biden galit sa China, ayaw sa China. Ganon din ang ginagawa ni Marcos. Si Biden pinersecute ang mga religious leaders. Ganyan din ang ginawa ni Marcos. Tingnan nyo, walang respeto si Marcos at si Torre. Pinasok yung KOJC. Doon mismo sa katedral nila. Binaboy nila. Doon ang nagdadasal. Kumbagat sa Muslim, mosque. Kumbagat sa Roman Catholic, yung kanilang, ano bang tawag doon sa Roman Catholic? Yung kanilang Rome. Pinasok. Hindi nangyayari yan before. Dati may gera, pag pumasok ka sa simbahan, ihinto na ang mga kalaban mo. Rerespetohin ka na. Ngayon, iba po. Papasukin mismo katedral, bababuyin. Yan po ang ginawa ni Marcos, yan po ang ginawa ni Torre. And I'm sure, kung nagawa nila yan, uuna-unahin na lahat itong mga church, isusunod yung mga churches dito sa... Tingnan nyo, how they disrespect INC. Tong Dilawan, dinidisrespect. Pinagtatawanan ng INC, sabi nila kaunti lang ang INC. That's how they disrespect religion. At hindi po malayo mangyari sa Pilipinas yan. Dahil gaya-gaya nga to si Marcos. Diba? Dati, bawal ang same-sex marriage. Ngayon, pinag-uusapan na sa Pilipinas. Diba? Baka magtataka kayo. Magulang. Hindi, coach, malabo yan. Hindi malabo yan. Kasi before, tabu yung sasabihin mo same-sex marriage. Ngayon, pinag-uusapan na. Before, hindi po pwede yan. Alam mo yung dinidemand nila? Pwede nang sumali ang atleta na lalaki sa pambabae. Basta nakapagpalit na. Pwede, dapat daw magkakaroon na ng ibang, di ba may ang CR pang lalaki at pang babae lang? Dapat meron ding CR. I have nothing against yung third sex, ha? Hindi ito ang issue. Ang issue dito, yung dating tabu, ngayon pwede na. Yung dating respeto sa reliyon, ngayon hindi, binababoy na. Why? Nang simula sa Amerika, na ngayon nandyan na sa Europe, na ginawa din kay Pastor Kibuloy sa Amerika.
Ganyan-ganyan ang ginawa sa Amerika eh. Ngayon napapatunayan natin. Tama pala si Pastor Kibuloy. Pinersecute siya doon. Lahat ng demanda niya because of persecution. Oh, ngayon, hindi po kami nagfi-fake news. Even the American government sinasabi, ititigil na po yan. Kasi nangyari po yan nung panahon ni Biden. Hindi po kami nagsasabi niyan, Amerika. Hindi po kami nagsasabi niyan, si Trump mismo. This is not fake news. Oh. Ganyan po katindi ang bayan natin ngayon. Ayon kay Vance, nakababahala ang ganitong batas na tila sumasakal sa kalayaan sa paniniwala. Bukod pa rito, mabigat ang ipinapataw na parusa sa sino bang lalabag. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. After British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Ang tinutukoy ni Vance ay ang buffer zones law ng UK na nagtatakda ng safe access zones sa paligid ng mga klinika at ospital na nagbibigay ng abortion services. Layunin ng batas na ito na protektahan ang mga kababaihan mula sa posibleng harassment o panggugulo. Tingnan mo ngayon, pinag-uusapan na rin sa Pilipinas na gawing legal ang abortion. Ay, tindi. Habang sila'y kumukuha ng mga serbisyong ito. Ngunit ayon kay VP Vance, maging ang pagdarasal sa loob mismo ng pribadong tahanan sa Scotland ay maaari na rin... Hindi na matindi. Sa Scotland, bawal ka na magdasal kahit sa bahay mo. Alam mo, pag ginaya yan ng ibang bansa, halimbawa, kumalat yan sa Europe, ganyan ang gawain ng Europe. Pilipinas, mahilig gumaya. Susunod yan, may impluwensya ng Amerika. Hindi naman forever dyan si Trump eh. Maaalis din yan, matatapos din ang termo niyan, mamamatay din yan. Before we knew it, ganun na rin ginagawa ng Amerika. Pag ginawa ng Amerika yan, I'm sure, ipagagawa yan ni Marcos dito sa Pilipinas. Kung hindi maalis ang Marcos. Kaya it is very, very urgent na talagang hindi sila magtagumpay sa impeachment. Delikado po. Alam natin ang kalidad ni Marcos. Hawak ng Amerika. Delikado tayo. Imagine ninyo, bawal na kayong magdasal sa loob ng bahay ninyo. Yung ang kini-question natin na illegal na ginagawa nila, droga, hindi nila masagot. Diba? I mean, what do you expect from an addict? Hindi ko pinagbibintangan si Marcos na addict, but still, the fact na pinagsasabihan ka na bangag ka tas ayaw mo magpa-drug test, we are on the presumption that you are an addict. If you're an addict, wala kang respeto sa mga dasal-dasal na ganyan. Hindi mo lang gustong pag-usapan ngayon. Bakit? Kasi it's a taboo now. What if hindi na taboo? Tingin nyo, hindi gagawin ni Marcos? Gagawin niya yan. Turing na krimen. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Even private prayers, gusto nyo yan sa Pilipinas. Maybe not now, maybe not tomorrow, but who knows? After 2 years, 3 years, mangyayari na yan. Na legal na itong pag-usapan. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizen suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. Samantala, sa Amerika ay muling pinalakas ang freedom of religion sa ilalim ng Trump administration. Katunayan, ipinahinto ni US President Donald Trump ang weaponization ng DOJ at FBI laban sa people of faith sa US. Isa sa mga lubhang naapektuhan ng religious persecution na ito sa ilalim ng Biden administration ay ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ayan, hinaras nilang KOJC ha. Hindi po kami nagsabi niyan. Si Biden. Ha? Aalisin na yung pag-weaponize to attack religious organization and religious leaders. Hindi po ako nagsabi. Presidente mismo ng Amerika. Ngayon, kung hindi nyo pa alam yan, saan ba kayo nakatira? Kasi i-deny nila yan. Hindi, Amerika po. Kaya alam mo, tuwan-tuwa ako dito kay